Normal lang naman siguro na may mga bagay na nasisira sa ating buhay, hindi ba? May mga bagay na nababasag, may mga bagay na wala tayong kontrol at bigla-bigla na lang nawawasak. Pero sa mga nawawasak, meron din namang mga pwede pang ayusin. Yung kaya pang i-tape, yung kaya pang pagdugtungin, kaya pang tahiin. Sa relasyon kaya, ano kaya yung mga klase ng pagkasira na kaya pang tahiin ng pagmamahal at pag-uunawa? Nako, isang mabigat na kwento ang ibabahagi ko sa inyo for today's video. Kaya naman brace yourselves, nako, mag-seatbelt kayo kung kailangan. Grabe naman sa OA itong si Mama Mia sa pa-intro. Huwag na nating patagalin to dahil baka mawawala na naman ang boses ko. Kaya eto na, simulan na natin ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga pagkakataon na may nasisira sa ating buhay at sa ating pagkatao. Kalimitan kapag nawawasak at nasisira, lagi nating binibigyan ng pagkakataon na ito ay ayusin at buuin muli. Pero hanggang saan ka nga ba mag-e-effort na maaayos ang isang bagay? Paano mo nga ba malalaman na kaayos-ayos pa ang isang bagay na nasira? Dear Mama Mia, 13 taon. Kung sa English, 13 years. Ganyan katagal ang relasyon naming dalawa. Halos kalahati na ng buhay ko bilang babae, siya ang kasama ko. Siya ang naging saksi sa pagdadalaga ko, sa mga pangarap kong unti-unting nabago, at sa mga responsibilidad na hindi ko inakalang kakayanin ko pala. Ako po, si Eliza, 31 taong gulang. Siya naman, itago natin sa pangalang Mario, 32 taong gulang. Meron kaming 2 taong gulang na anak na lalaki, ang naging liwanag ng mundo ko, Mama Mia. Hindi po kami kasal ni Mario, pero halos 10 taon na kaming nagsasama sa iisang bubong. Kaya naman sa mata ng marami, pamilya na kami. Common law, wife and husband na, kung tutuusin, Mama Mia. Pero ang hindi nakikita ng iba, ang hindi nila naririnig kapag nagsasara ang pinto ng aming tinitirhang bahay, ay ang mga bitak nito. Ang mga lamat na matagal nang naroroon bago pa man dumating ang pinakamasakit na yugto ng buhay ko. Nung una, Mama Mia, mahal ko po si Mario ng buong buo. Buo yun at walang tanong-tanong. Bata pa ako noon, 18 anyos pa lamang ako. Siya ang unang lalaking nagparamdam sa akin na espesyal ako, Mama Mia. Siya ang unang nagsabing maganda ako kahit pawisan at pagod ako sa trabaho. Siya ang unang nagplano ng kinabukasan na magkasama kaming dalawa. Pero sa paglipas ng mga taon, unti-unti kong nakikilala ang ibang bersyon ng kaniyang pagkatao, Mama Mia. Dahil sa kanya, nalaman ko
na hindi pala lahat ng tao ay iisa lang ang bersyon na pinapakita sa iba at ang pinaparamdam sa mga taong malalapit sa kanya. Mama Mia, dumating kami sa puntong may mga gabing hindi na siya nauuwi o umuuwi ng bahay. Dumating sa punto na may tinatago na siyang mga mensahe. Hanggang sa may mga chat at messages na akong nakikita, nahuhuli at nababasa. May mga babaeng tumatawag sa kanya sa madaling araw. At sa bawat pagkakataon po na nahuhuli ko siya, iisa lang naman ang ending ng lahat ng yon. Iiyak, magsusori, at mangangakong hinding-hindi na mauulit ito. Pero hindi naman niya napapanindigan yung pangakong yon. Kasi paulit-ulit lang naman, Mama Mia. Paulit-ulit siyang magkakasala, paulit-ulit ko siyang mahuhuli, at paulit-ulit siyang iiyak, magsusori at mangangako. Hanggang sa dumating ako sa punto na mas natatakot na akong maging mag-isa kesa sa paulit-ulit na magpatawad. Alam mo yung ganun, Mama Mia? Yun para bang nasasanay ka na nandyan siya sa tabi mo. Nasasanay ka na nakasama mo siya. Kaya hindi mo na ma-imagine ang buhay mo nang wala siya. Ganon. Ganon ang nararamdaman ko. Kaya naman, Mama Mia, nagsakripisyo ako. Ginawa ko ang lahat. Maging ang mga role na hindi ko na dapat gampanan ay ginagampanan ko. Mama Mia, ako ang naging pangunahing provider ng aming pamilya. Ako kasi ang mas may stable na trabaho. At dahil doon, ako din ang nag-aayos ng mga utang niya. Oo, bukod kasi sa pagkakaroon ng mga lihim na kafling, lihim na kaulayaw, may mga lihim din pala siyang utang dahil lihim din siyang nalulong sa sugal, Mama Mia. Kaya naman, ako ang sumasalo kapag may nagagalit na sa mga pinagkakautangan niya. Ako ang nagtitipid para may maipambili ako ng mga pangangailangan ng anak namin. Hindi ko to sinasabi para ipamukha sa kanya ang lahat ng nagawa ko, Mama Mia. Hindi ko siya binibilangan. Sinasabi ko lang to para maiparating ko sa inyo kung gaano po ako nagsakripisyo mapanatili lang buo ang pamilya namin. Kahit na ang totoo, kahit na nandyan siya, hindi ko naman nararamdaman na buo ang binibigay niya sa aking pagmamahal at atensyon, Mama Mia. Pero tao lang din ako. Katulad ng lahat, kino-question ko din sa katagalan ng mga binibigay sa akin ng panahon. Kino-question ko din ang aking sarili kung hanggang saan at kailan ako magtitiis. At tao lang din ako, Mama Mia, na marunong mapagod. At yun ang hindi ko alam kung saan nagsimula. Hindi ko alam kung saan ako nagsimulang mapagod sa sitwasyon ko kasama si Mario. Siguro, nung pangatlong beses ko siyang nahuling may kinakausap na ibang babae. O baka naman, nung matagal-tagal pa, nung hindi ko pa siya nahuhuli pero nanganak akong mag-isa, umiiyak sa ospital habang wala siya sa tabi ko.
O baka naman, nung unang beses kong nadiskubre na may iba pa pala siya kahit na nagsusorry na siya at nangangakong hindi na uulit pa. Hindi ko alam, Mama Mia, na sa bawat pagpapatawad ko pala kay Mario ay unti-unti palang nauubos ang sarili ko. Unti-unting nauubos ang lakas ko. Hanggang sa makilala ko na si Carlo. Hindi ko naman siya hinanap. Hindi ko siya plinano. Hindi ko nga rin ini-imagine ang sarili ko na magkakaroon pa ng ibang lalaking mamahalin at magpapatibok ng aking puso. Bigla na lang siyang dumating isang araw. Siguro nga ganun talaga, no? Sabi nga nila, ang pag-ibig daw parang isang magnanakaw. Dumarating sa pagkakataong hindi mo inaasahan. Nagsimula kaming dalawa sa isang simpleng pag-uusap lamang. Simpleng kumustahan, simpleng pakikinig ng hinaing ng bawat isa. Mama Mia, hanggang sa tinatanong na niya ako kung kumusta ako, kung kumain na ba ako, kung may nararamdaman ba ako, kung gusto ko bang lumiban sa trabaho para makapagpahinga. Hindi ko alam kung ganun lang ba talaga siyang tao o sinasadya niya yon para iparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa sa buhay ko. Hanggang sa napapansin ko na ang pagpaparamdam niya na may isang taong interesado sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Lagi siyang andyan para makinig. Lagi siyang andyan para pakinggan maging ang kawalang kakwenta-kwenta kong mga reklamo sa mundo. Hanggang sa unti-unti ko ring nakikilala si Carlo, Mama Mia. Ang sabi niya sa akin, matagal na raw silang hiwalay ng asawa niya. Hindi na raw maayos pa ang kanilang relasyon. Wala na raw talagang namamagitan ni katiting na pagmamahal sa kanilang dalawa. Kahit kusa niya yung isinare sa akin, hindi na po ako nagtanong ng mas malalim pa tungkol sa personal niyang buhay. Hindi ko alam kung dahil ba wala akong pake sa nakaraan niya o dahil ba gusto ko lang paniwalaan kung ano man ang ibibigay, ibabahagi at sasabihin niya sa akin. Mama Mia, gusto kong paniwalaan na hiwalay na talaga sila ng asawa niya. Nawala na talaga, as in zero na. Gusto kong paniwalaan na may isang taong pipili sa akin. Isang taong walang dalang komplikasyon at walang dalang sabit. Hanggang sa nagkikita na kaming dalawa ni Carlo. Oo nga pala, Mama Mia. Nagkakilala kami ni Carlo nang hindi sinasadya sa isang Facebook group. Doon kami nagkumustahan. Doon kami unang nagkakilala. Doon kami unang pinakinggan ang isa't isa. Hindi ko maipaliwanag ang eksaktong emosyon ko nung una ko po siyang makita ng personal. Magkahalong kaba, guilt, at kakaibang kilig na matagal ko nang hindi nararamdaman kay Mario. Hindi naman kami naging magkasintahan. Wala kaming label. Pero nung nagkita kami, may nangyari. Naghalikan kami, Mama Mia. At bukod sa halikan, may mas malalim pang namagitan sa aming dalawa. Oo, Mama Mia. Hindi ko inakalang kaya ko palang gawin yon. Sa totoo lang, nung nag-usap kami at nagkasundong mag-a-eyeball,
Wala naman po sa isip ko na bibigay ako. Wala naman po sa isip ko na magpapagalaw sa ibang lalaki bukod kay Mario. Pero nung nagkita na kami, nung nag-usap na kami, nung nagtatawanan na kami, parang ang gaan lang sa pakiramdam. Parang nakakakilig, nakaka-excite, na nakakakaba. Matapos naming kumain, Mama Mia, nung inaya niya ako na maglakad-lakad ay pumayag ako. Hanggang sa ang paglalakad-lakad na yon ay nauwi sa pagpara niya ng isang taxi. May ideya na ako kung saan niya ako dadalhin. May ideya na ako kung ano ang aming gagawin. Pero nagpaubaya ako, Mama Mia. Mas nangibabaw sa akin yung kaba at excitement. Naisip ko, eto din kaya ang nararamdaman ni Mario? Kaya siya pumapatol sa kung sino-sinong mga babae? Kaya niya hindi napipigilan ng kanyang sarili kahit ilang beses na siyang nangako sa akin na hindi na niya uulitin? Kung ganito pala kasaya at kasarap sa pakiramdam, well, hindi ko siya masisisi kung bakit paulit-ulit niyang binabalikan. Hanggang sa huminto ang taxi sa isang drive-in motel, Mama Mia. Magkahawak kamay kaming dalawa ni Carlo na pumasok sa loob ng kwarto. At nung nasa loob na kami, wala nang pag-aalinlangan, ni wala nang ilangan na para bang matagal na naming ginagawa ang bagay na yon. Na para bang matagal nang may nangyayari sa amin. Agad nga akong sinunggaban ng halik at ako naman ay agad ding gumanti sa mga halik niya. Nung sinimulan niyang haplusin ang aking katawan, ginantihan ko rin siya ng parehong haplos. Parehong init, parehong pananabik. At nung umpisahan na niyang tanggalin ang mga suot kong damit, ay hindi na ako tumutol. Bagos, kusa ko pang itinaas ang dalawa kong kamay nung tatanggalin na niya ang suot kong blouse, Mama Mia. Nagpapaubaya na talaga ako sa lalaking ito. Sa lalaking sa internet ko lang naman nakita at nakilala. Pero parang ang tagal na naming magkasama. Parang ang tagal na naming may pinagsasaluhang lihim. At oo, Mama Mia, nagawa ko ang isang bagay na ni sa imahinasyon o panaginip, hindi ko aakalaing magagawa ko. Nagawa kong ipaubaya kay Carlo ang sarili ko. Nagawa kong ipakita sa kanya ang pinakalihim na bahagi ng aking katawan. Ang mga bahagi ng katawan ko na wala pang ibang nakakakita bukod kay Mario at ngayon nga ay si Carlo. Si Mario po ang first boyfriend ko, Mama Mia. Kaya siya ang una ko sa lahat ng bagay. Kaya naman nakakapanibago, nakakapanabik, na ibang tao naman ang nagpaparamdam sa akin ngayon ng pagmamahal, pag-iinit at kaligayahan. Ewan ko kung ako lang ba, pero pakiramdam ko, Mama Mia, kakaiba nung naging isang katawan naming dalawa ni Carlo. Hindi katulad nung kaming dalawa ni Mario ang magkaniig. Parang mas may thrill, parang mas nakakapanabik yung kay Carlo. Hindi ko alam kung paghihiganti ba yun o paghahanap ng validation mula sa iba. O simpleng pagod lang. Simpleng napagod lang ako sa pagiging isang mabuting babae na laging umiintindi, na laging nagpapatawad
at nagbibigay ng pagkakataon. Mama Mia, matapos may mangyari sa amin ni Carlo ay hindi na po ako mapakali. Hindi naman kasi ako sanay eh. Sabi ko nga sa'yo, si Mario po ang first boyfriend ko. Ang first ko sa lahat ng bagay, lalo na sa mga bagay na ganon. Hindi din po ako sanay na magsinungaling sa kanya. Mama Mia, dahil doon, isang gabi, nagulat na lamang ako nung pagpasok ko sa kwarto namin ni Mario ay nakita kong hawak-hawak na niya ang cellphone ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang password. Kasi naman hindi ko rin tinatago eh. Hindi ko naman binago ang password ko. Yun pa rin yung password ko mula pa dati. At ewan ko, sa dinami-dami ng pagkakataon na kung saan-saan ko lang naiiwan ang cellphone ko, ni minsan ay hindi naman yun ginalaw ni Mario. Unang pagkakataon ko siyang nakitang hawak-hawak ang personal kong pagmamay-ari. Siguro matagal na siyang naghihinala. At dahil nabuksan niya ang cellphone ko, Mama Mia, nabasa niya ang lahat. Nakita niya ang mga ebidensya, ang mga mensahe, ang mga plano naming pagkikita, ang mga salitang hindi dapat sinasabi sa iba kundi sa sarili mo lang asawa. Well, in my case, dapat sinasabi ko lang kay Mario na aking kinakasama. Hindi ko itinanggi iyon, Mama Mia. Hindi ko tinanggi nung kinumpronta niya ako. Nung isa-isa niyang binasa ang mga nakita niya sa cellphone ko. Sa gitna ng sigawan naming dalawa, dun ako umamin. Sinabi kong wala naman talaga kaming relasyon ni Carlo. Sinabi kong walang nangyaring pagtatalik sa amin. Pero umamin akong naghalikan kami. Hindi ko alam kung bakit ko itinago ang kapirasong katotohanan na yon. Ang katotohanan na binigay ko na sa ibang lalaki ang pagkababae ko. Umamin ako, Mama Mia, na gumawa ako ng bagay na alam kong wawasak sa kanya. Bakit kaya ganun ano? Bakit kaya ganun ang mga lalaki? Kapag sila ang nagloko, parang walang nangyari. Kapag sila ang gumawa ng mali, parang normal lang kasi lalaki. Pero kapag tayong mga babayang nakagawa ng kasalanan, parang ang dumi-dumi na natin sa kanilang paningin. Halik pa lang ang inamin ko sa kanya ha. Hindi ko pa inaamin ang pagpunta namin sa motel. Mama Mia, nung inamin ko yun, ay dun niya ako sinaktan. Hindi lang sa salita, kundi unang beses na pinagbuhatan ako ni Mario ng kaniyang kamay. Hanggang ngayon, naaalala ko ang tunog ng pagkapit niya sa braso ko. Ang bigat ng kamay niya. Ang takot sa dibdib ko habang iniisip ko kung hanggang saan aabot ang galit na nararamdaman niya sa akin. Kinabukasan, Mama Mia, sinundo ako ng mga kapatid ko. Tinext ko kasi sila eh. Kasi natakot ako kay Mario. Unang beses ko pong nakita na ganun siya kagalit. Mas lalo pa siyang nagalit nung kinumpronta ko siya. Bakit parang ang dumi-dumi ko na sa'yo? Halik lang naman yun ah. Eh yung sa'yo, hanggang saan kayo umabot? Galit na galit siya na parang nanlilisik ang kaniyang mga mata. Iba yung sa akin.
Iba yung sayo dahil babae ka. Kaya naman Mama Mia, sa takot ko, tinext ko yung mga kapatid ko. Sinundo nila ako at dinala ako sa bahay ng mga magulang namin. Bitbit ko syempre ang anak naming dalawa ni Mario. Bitbit ko rin ang hiya, ang galit at ang guilt. Habang nasa bahay ako ng mga magulang ko, araw-araw ko siyang tinitext, Mama Mia. Kahit walang sagot, kahit scene lang, kahit walang paramdam, tinitext ko pa rin siya. Hindi ko nga alam noon kung bakit ako ang humahabol eh. Isang beses lang naman akong nagkamali. Hindi katulad niya na paulit-ulit. Bakit nga ba ako ang naghahabol? Siguro dahil sa anak namin. Siguro dahil sanay na ako sa kanya. Siguro dahil natatakot na rin akong magsimula ulit sa piling ng iba. Ilang araw muna ang lumipas, Mama Mia, bago siya nag-reach out sa akin. Nag-usap kami. Nag-iiyakan kaming dalawa. Nangako ulit. Kinausap niya ang pamilya ko, ang mga magulang ko, pati na rin ang mga kapatid ko. Humingi siya ng tawad sa nagawa niya sa akin. Sinabi niyang mali ang nagawa niyang pananakit at hinding-hindi na yun mauulit pa. Kahit ayaw sana ng mga magulang ko, Mama Mia, dahil sabi nga ng mama ko, kapag naumpisahan ka na raw saktan ng pisikal, hindi raw malabong mangyari ulit yon. Pero syempre dahil mahal ko si Mario, dahil gusto ko buo kaming pamilya, ay bumalik ako sa poder niya. Bumalik kami ng anak niya. Nagbalikan at nagkaayos kaming dalawa. Akala ko, Mama Mia, kapag nagkaayos, nagkausap at nagkapatawaran na kayo, ay magsisimula na ulit kayo ng bago. Akala ko magsisimula ulit kaming dalawa ni Mario, pero nagkamali ako. Halos araw-araw, pinapamukha at binabalik niya sa akin yung nangyari. Halikan pa lang yun, Mama Mia. Hindi pa niya nalaman ang buong katotohanan, pero ganun na siya kung umasta. May mga pagkakataon na kahit nagbibiruan kami o pasimpleng nag-aaway lang kami, ay natatawag niya akong malandi. Malandi ka. Hindi ka na marangal na babae. Kung ako nagloko, ayos lang yun. Kasi lalaki naman ako eh. Walang mawawala sa akin. At alam mo ba kung anong pinakamasakit na paulit-ulit niyang sinasabi? Yun yung, babae ka kasi. Iba yun kapag babae ang nagloko. Tuwing kukunin niya sa akin ang cellphone ko, Mama Mia, para i-check, ay binibigay ko. Wala na akong tinatago. Blinak ko na si Carlo mula sa cellphone ko. Pati na rin sa lahat ng social media accounts ko, Mama Mia. Sinasagot ko lahat ng tanong ni Mario. Kahit paulit-ulit yun, nagtsatsaga akong ipaliwanag at sagutin isa-isa ang mga tanong na yun. Kahit masakit, kahit parang hinuhubaran na niya ako ulit ng dignidad ko, kapag paulit-ulit niyang name-mention yung nagawa kong malaking pagkakamali sa kanya. Mama Mia, sa tuwing iniinsulto niya ako, tinatawag na malandi, haliparot, nananahimik na lang ako. Sorry. 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 Yan ang paulit-ulit kong sinasabi kapag bumabalik na naman ang topak niya. Kapag bumabalik na naman ang sakit na nararamdaman niya dahil kuno sa nagawa ko.
Pero kahit ilang beses akong mag-sorry, parang hindi nabubura ang galit niya. Parang nadadagdagan pa nga eh. Minsan, Mama Mia, nagpaparinig siya sa akin tungkol sa depresyon at pagpapakamatay. Minsan, sasabihin niyang papatayin niya yung lalaking nakilala ko. Napapatayin niya si Carlo. Minsan naman, sabi niya sa akin, babawian raw niya ako. Gagantihan. Makikipagkita raw siya sa iba. Makikipaghalikan at makikipagtalik. O kaya naman minsan, sabi niya, hahanapin daw niya si Carlo at sisirain niya ang pamilya nung lalaki. At sa bawat salita niya, sa bawat panghuhusga, pang-iinsulto at pangungutya niya, Mama Mia, unti-unting nauubos ang lakas ko. Inaamin ko naman na mali ako eh. Hindi ko naman itinanggi yun, Mama Mia. Inaamin ko naman na nasaktan ko siya. Nasira ko ang tiwalang ibinigay niya sa akin. Pero tama ba na araw-araw niya akong parusahan dahil doon? Tama ba na ang pagkakamali ko ay maging lisensya niya para saktan niya ako, pisikal man o emosyonal? Hindi ko alam kung talagang nagkaayos ba kaming dalawa, Mama Mia. Di ko alam kung talaga bang nagkapatawaran kaming dalawa. O baka bumalik lang kami sa isang relasyon na dati naman ang wasak at wala nang tsansa pang maayos. Mahal ko siya, Mama Mia, pero pagod na ako. Minsan sa gitna ng gabi, habang katabi ko ang anak namin na mahimbing ang tulog, tinatanong ko ang sarili ko, nagkaayos ba talaga kaming dalawa ni Mario? O tuluyan na kaming nasira? At kung totoo mang pareho kaming nagkamali, hanggang kailan ba ako dapat na magbayad sa kanya? Siya, nung nagkamali siya sa akin dati, hindi ko naman siya kinundina ng ganito eh. Hindi ko naman siya paulit-ulit na pinaparusahan, pero bakit nung ako na, hindi niya maibigay sa akin ang kapatawaran na paulit-ulit kong binigay sa kanya dati? Habang tumatagal, mas malinaw sa akin na hindi lang yung pagkakamali ko ang dahilan kung bakit kami naging ganito ngayon. Para kaming bahay na matagal nang may bitak sa pundasyon. Yung nangyari sa akin ang naging lindol. Pero hindi iyon ang unang lamat, Mama Mia. Noong unang beses ko siyang nahuling may ibang babae, parang may kung anong namatay sa loob ko. Hindi naman agad-agad na namatay, Mama Mia. Hindi naman biglaan. Yun para bang unti-unti kang nauupos. Unti-unti kang nauubos na parang kandilang nauupos. Hindi nga ako nagwala noon eh. Hindi ako nanakit gaya ng ginawa niya. Umiyak lang ako at tinanggap ang pagsusori niya sa akin. Hindi na mauulit, promise, sabi niya. Pero inulit pa rin niya. Hanggang sa dumating na ako sa punto na natutunan ko na lang itikom ang bibig ko. Mas madaling magpatawad kaysa magpaliwanag sa mga magulang ko kung bakit ako nabuntis ng lalaking hindi naman ako pakakasalan agad. Mas madaling magtiis kaysa bumalik sa umpisa. Pero Mama Mia,
Hindi pala nawawala ang sakit kapag hindi mo hinaharap naiipon lang ito, natatambak. Hanggang sa isang araw, ay bigla-bigla na lang itong sasabog ng walang pasabi. At yun nga, Mama Mia, yun nga, sumabog nga ako. At ang pagsabog na yun ay naging dahilan kung bakit nagkaroon din ako ng kasalanan. Kung bakit pumatol din ako sa ibang lalaki. Kung bakit ko nagawa din ang parehong pagkakamaling paulit-ulit na ginagawa sa akin ni Mario. Isang gabi, habang nag-aaway na naman kami, sinabi niya sa akin ang isang linyang hindi ko makakalimutan. Kung hindi ka lang babae, Eliza, siguro mas madali sana kitang patawarin. Napatawa ako, hindi dahil may nakakatawa sa sinabi niya, kundi dahil hindi ko alam kung iiyak pa ba ako o tatawa sa kabaliwan ng sitwasyon naming dalawa. Bakit? Tanong ko. Anong ibig mong sabihin na kung hindi lang ako babae? Ano bang mali? Ano bang pinagkaiba nating dalawa? Ha, Mario? Ikaw nga, ang dami-dami mong naging iba, di ba? Ako isang beses lang naman akong nagkamali. Lalaki ako, Eliza. Natural sa aming mga lalaki ang maghanap ng ibang putahe. Pero ikaw, babae ka, nanay ka, dapat pundasyon ka ng respeto, pundasyon ka ng pagiging tama. Mama Mia, parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa ulo ko. Sa lahat ng beses na nahuli ko siyang may iba, ni minsan hindi ko siya sinaktan, ni minsan hindi ko siya pinahiya sa pamilya niya, gaya ng ginawa niya sa akin, na pinagsabi niya sa pamilya ko ang pagloloko ko. Ni minsan hindi ko siya minura. Habang siya naman, Mama Mia, mula nung malaman niya na nagkamali ako, ay umiiyak ang araw kung hindi niya ako namumura. Hindi ko ginawang sandata ang pagkakamali niya sa bawat pagtatalo naming dalawa. Pero siya, isang beses lang naman akong nagkamali, pero araw-araw niya yung pinapamukha sa akin. Na para bang dahil sa pagkakamaling yun, i-deserve ko nang ipako sa krus. At araw-araw nga niya akong ipinapako sa krus, Mama Mia. Kapag mag-isa po ako, iniisip ko ang anak namin. Magtatatlong taong gulang na. Wala pang muwang sa gulo naming dalawa. Sa tuwing nag-aaway kami, minsan nagugulat yung anak namin sa lakas ng mga boses naming dalawa ni Mario. Minsan bigla-bigla na lang umiiyak yung bata. Minsan naman tahimik lang siyang nakatingin, na para bang sinusubukang intindihin kung bakit ganito ang mundo niya. Natatakot ako, Mama Mia. Natatakot akong lumaki ang anak ko sa isang bahay na puno ng sigawan, puno ng galit, puno ng sumbatan. Natatakot akong isipin niyang normal lang ang ganitong relasyon. Na okay lang nasaktan mo ang partner mo, basta't may dahilan ka. Na kapag niloko ka, ayos lang na paulit-ulit mo rin siyang saktan. Minsan, Mama Mia, naiisip ko, kung hindi kaya kami nagkaroon ng anak ni Mario, babalik ba ako sa kanya? Magtitiis ba ako sa ilang beses at ilang ulit niyang pambababae? Hindi ko alam ang sagot. Pero ang alam ko, Mama Mia, ayokong lumalaki ang anak ko na nakikita niyang nanay niya
na palagi na lang umiiyak. Ayokong nakikita niya ang nanay niya na palagi na lang nagsusori, palagi na lang nakayuko at palagi na lang nag-a-adjust. Pagod na ako, Mama Mia. Hindi lang po sa pakikipagtalo ko ng paulit-ulit kay Mario, kundi pagod na talaga ako sa sitwasyon naming dalawa. Hindi lang sa paghingi ko ng tawad ng paulit-ulit, ngunit pagod na rin akong ipagtanggol ang sarili ko sa isang taong hindi naman ako magawang patawarin ng buo. Pagod na akong ipagtanggol ang sarili ko sa isang taong dapat sana ay kakampi ko sa lahat ng gulo sa mundo. Kapag may mga pagkakataon na tahimik si Mario, Mama Mia, pakiramdam ko may bagyo na namang paparating. Kapag bigla siyang magiging mabait sa akin, nag-aabang ako kung kailan niya ulit ibabalik sa akin yung nangyari. Wala nang kapayapaan. Wala nang katahimikan. Parang lagi akong naglalakad sa basag na salamin. Isang maling hakbang lang, siguradong masusugatan ka ng malalim. At ang pinakamasakit, hindi ko na alam kung mahal pa ba namin ni Mario ang isa't isa o nasanay na lang kami na magkasama. Nasanay na lang kami sa aming mga presensya. Mama Mia, sa totoo lang, hindi ko na alam noon ang gagawin ko. Minsan sasabihin niya, "Bisit na buhay to, magpapakamatay na lang kaya ako." Minsan naman sasabihin niya, "Sino ba talaga yung lalaking yon? Hahanapin ko siya at papatayin ko siya." Minsan sasabihin niya, "Di ba may asawa yung lalaking yon? Gusto ko siyang balikan. Gusto ko ring gawin sa asawa niya yung ginawa niya sa'yo." Sa bawat salitang binibitawan niya, mas lalo po talaga akong natatakot. Hindi ko alam kung dala lang ba ng galit niya kaya niya nasasabi ang mga bagay na yun, o seryoso siya at handa nga siyang gawin yun. Pero ang alam ko, Mama Mia, hindi na po healthy ang nangyayari sa aming dalawa. Hindi na normal ito. Hindi na ito pagmamahal. Isang umaga habang naghuhugas ako ng pinggan, napatingin ako sa refleksyon ko sa salamin ng cabinet namin. Hindi ko na nakikilala ang babaeng nakatingin sa akin. Payat, maputla, malaki ang mga eye bags, na para bang isang buong taon nang hindi natutulog ng maayos. Saan na ba napunta yung dating ako? Yung dating Eliza na masayahin, yung puno ng pangarap, yung dating babaeng may tiwala sa kanyang sarili. Naisip ko, kung ang anak ko ay nasa parehong sitwasyon ko paglaki niya, papayag ba ako na ganito ang magiging trato sa kanya ng kaniyang asawa o kinakasama? Alam mo bang isang malakas at malaking hindi ang sagot ng isipan ko, Mama Mia? Tapos may isang maliit na boses sa isip ko na nagsasabing, "So bakit mo pinapayagan na gawin ni Mario riyan sa sarili mo?" Ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa akin ay ang tanong na tama pa bang nagkaayos kaming dalawa ni Mario? O natakot lang kaming dalawa sa salitang hiwalay? O baka nasanay lang kami sa loob
ng mahigit 1 dekada naming pagsasama. Oo, Mama Mia, nagkamali ako. Oo, nasaktan ko siya. At oo, responsibilidad kong harapin ang consequence ng mga ginawa ko. Pero hindi ba pareho lang naman kaming may kasalanan? Pareho kaming may pagkakamali kung bakit kami umabot sa ganitong punto? Hindi ba dapat dahil pareho kaming nagkamali, dapat pareho kaming magtatrabaho para ayusin yung relasyon namin? Hindi yung isa lang ang laging nakayuko. Hindi yung isa lang ang laging nagpapakumbaba. Hindi dapat pareho kami, di ba? Unti-unti kong naiintindihan na ang pag-ako ng pagkakamali ay hindi ibig sabihin na kailangan kong tanggapin ang lahat ng kanyang pang-aabuso sa akin. Ang pagsisisi ay hindi dapat maging sentensya ng habang buhay na pagpaparusa. Isang gabi habang natutulog silang mag-ama, ay umupo ako sa sala. Madilim dahil pinanatili kong nakapatay yung ilaw. Tahimik ang paligid, pero yung loob ko, maingay. At dun ko unang inamin sa sarili ko, Mama Mia, na oo, kahit nagkakasakitan kami ni Mario, hindi ko maitatangging mahal ko siya. Kaya lang, hindi ko na mahal ang bersyon ng sarili ko kapag kasama ko si Mario. At marahil, Mama Mia, hindi talaga magiging sapat ang pagmamahal kung wala nang natitirang respeto. Hindi ko alam noon ang susunod kong hakbang. Hindi ko pa alam kung aalis na ba ako sa relasyon namin o patuloy na lalaban. Pero sa unang pagkakataon, hindi ko na tinatanong kung tama ba ang nararamdaman ko. Ang tinatanong ko na lang sa sarili ko, Mama Mia, ay hanggang kailan ko kayang tiisin ang ganito? At kung sakali mang pipiliin kong umalis, masisira ba talaga ang pamilya namin? O baka naman yun lang ang tanging paraan para maisalba ko ang aking sarili, para hindi ako tuluyang masira. Hindi ko sinabi agad kay Mario ang mga naiisip at nararamdaman ko, Mama Mia. Alam ko kasi na hindi niya ako iintindihin. Alam ko kasi na wala siyang ibang gagawin kundi ako ay sisihin. Hindi ako gumawa ng kahit na anong eksena. Hindi ako nagbanta. Hindi ako nagpaalam. Tahimik lang akong nagsimulang mag-isip. Inisa-isa ko ang mga dokumento ng anak namin. Birth certificate, mga medical records, ilang damit na pwede kong iligpit nang madalian kung sakaling aking kailanganin. Ginawa ko ang mga bagay na yon hindi dahil desidido na akong iwan si Mario, kundi dahil sa unang pagkakataon, Mama Mia, gusto kong magkakaroon ng pagpipilian, ng option. Kasi nakakapagod yung pakiramdam na parang nakakulong ka eh. Mas nakakapagod ang pakiramdam na alam mong ikaw ata mismo ang nagkukulong sa sarili mo. Oo, Mama Mia, wala pa akong definite na desisyon noon. Hindi ko pa alam kung mananatili o maglalakad na talaga ako ng papalayo ng tuluyan mula kay Mario. Hindi pa ako 100% sigurado sa desisyon ko.
At sa pagkakataon na yon, paulit-ulit ko pong tinatanong ang sarili ko kung handa na ba ako. Kung sakaling anuman ang mangyari, handa ba akong panindigan ang desisyon kong ito? Ayoko nang magkamali ulit ng desisyon, Mama Mia. Gusto ko pinag-iisipan ko na ng mabuti ang bawat hakbang na gagawin ko. Walang kamalay-malay si Mario. Wala siyang kaalam-alam na may niluluto na akong ganong klasing desisyon sa isip at puso ko. Tahimik lang ako, para bang naghihintay ng sign mula sa langit. Araw-araw pa rin niya akong kinukutya. Araw-araw pa rin niya akong sinusumbatan. Tinatawag ng kung ano-anong mga malalaswa at bastos na pangalan. Hanggang sa dumating ang isang gabi, na tuluyan nang nabasag ang natitira kong pag-asa sa puso ko na magiging maayos pa kaming dalawa ni Mario. Simple lang nagsimula ang lahat sa gabing yon, Mama Mia. Tulad ng dati, kapag dumarating siya galing sa trabaho, imbis na kunin ang anak namin, yakapin ito at makipaglaro dito, ang una niyang ginagawa ay kinukuha niya ang cellphone ko. Tinitignan. Para siyang isang warden. Tinitignan kung may pagkakamali ba. Kung may hindi ba ako nagawang tama. At nung wala siyang makita, Mama Mia, ay naghanap pa rin talaga siya ng ibang mga detalye. Siguro binura mo, no? Mario, bakit ko naman buburahin? Isa pa, 'di ba? Kung talagang balak kong magsinungaling sa iyo habang buhay, sana hindi ako umamin. Talaga bang inamin mo lahat sa akin ng katotohanan, ha, Eliza? Oo naman. Umamin ako, 'di ba? Hindi tulad mo na kahit huling-huli na nagsisinungaling at nagde-deny pa. Pwede ba, Eliza? Huwag mong ibalik sa akin yung usapan. Ang pinag-uusapan natin dito, ikaw. Yung pagloloko mo. Yumuko na lang ako at tumahimik. Hindi dahil sa wala akong gustong sabihin, kundi dahil ayoko na rin ng gulo. Nakakapagod na rin makipagdiskusyon at makipagtalo sa kanya dahil hindi naman talaga ako mananalo, Mama Mia. Sigurado ka bang hanggang halik lang kayong dalawa, ha? Tanong niya. Kahit hindi totoo, oo ang sagot ko, Mama Mia. Kasi nakita ko grabe na siyang magwala. Sinaktan na niya ako ng pisikal. Nung halik pa lang ang inaamin ko. Paano na lang kaya kapag umamin akong may nangyari talaga sa aming dalawa ni Carlo sa kama? Totoo ba yan? Tumango ako. Alam kong pagod na ang mukha ko. Baka naman nagsisinungaling ka pa rin, ha? Mario, sinabi ko na lahat. Wala na akong itinatago. Alam mo bang hindi na kita kayang pagkatiwalaan pang muli, Eliza? Dahil sa sinabi niyang yon, Mama Mia, ay may nag-click sa loob ko. Para pong isang switch button. Mario? Ilang beses kitang nahuling may babae, ha? Sabi ko sa nanginginig ng boses pero hindi naman ako umiiyak. Hindi siya sumagot. Ilang beses mo ba akong pinagsisinungalingan dati, ha, Mario? Tahimik pa rin siya. Di ba hindi lang isang beses kitang nahuling may ibang babae?
Pero pinili kong magstay. Pinili kong patawarin ka. Hindi kita sinaktan. Hindi ko ginawa sa'yo yung ginagawa mo sa akin na inaapakan mo ang pagkatao ko araw-araw. Bigla siyang tumayo. Galit na galit at mataas ang boses. Iba yun! Lalaki ako! Doon ko naramdaman na parang may kung anong naputol sa dibdib ko, Mama Mia. Hindi na galit ang nararamdaman ko, kundi lungkot. Malalim na kalungkutan. Kasi doon ko naintindihan na kahit ano talagang paliwanag, kahit anong sorry ko, kahit anong pag-ako ko ng mali ko, at kahit ilang taon pa siguro ang lumipas, hinding-hindi na niya ako makikita ulit bilang tao. Ang nakikita niya lang ay isang babaeng malandi na nagkamali. At sa kanyang mundo, Mama Mia, mas mabigat ang kasalanan kapag babae ang gumagawa. Mas mabigat ang kaparusahan kapag babae ang nagkamali. Kinabukasan, maaga akong nagising. Tahimik ang bahay. Pumihilik siya sa tabi ng anak namin. Pinagmamasdan ko silang dalawa. Mahal ko sila, Mama Mia. Pero habang napako ang tingin ko sa anak ko, isang tanong ang umaalingaw-ngaw sa isipan ko. Kung mananatili ako sa piling ng mapang-abuso niyang ama, ano ba ang matutunan ng anak ko sa aming pagsasama? Na okay lang saktan ng nanay niya? Na okay lang maliitin ng mga babae? Na ang paghingi ng tawad ay isang lisensya para manakit ulit? Lumipat ako sa kama. Hinalikan ko ang noo ng anak ko. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, hindi ako umiyak. Kasi alam ko, mas masakit ang aking pananatili. Hindi ko ginising si Mario para makipag-away. Ginising ko siya para magsabi sa kanya ng totoo. Kailangan ko munang umalis, Mario, sabi ko. Nagulat siya at kahit naalimpungatan pa ay agad siyang napaupo. Ano na namang bang drama to, Eliza? Hindi to drama, Mario. Pagod na ako. Ang sabihin mo, tumatakas ka lang sa kasalanan mo. Hindi. Inaako ko pa rin ang mali ko. Pero hindi ko kailangang tanggapin ang ganitong pagtrato mo sa akin habang buhay. Natawa siya. At saan ka naman pupunta? Sa bahay ni na Mama. Babalik ka rin? Hindi na ako nakipagtalo sa kanya. Siguro umaasa pa rin siyang babalik ako tulad ng laging nangyayari sa aming dalawa. Pero iba na ngayon, Mama Mia. Habang nag-e-empake ako ng mga gamit at damit ng anak namin na nai-prepare ko na in advance, ay nanginginig ang kamay ko. Hindi dahil sa nagdadalawang isip ako, Mama Mia, kundi dahil natatakot ako sa buhay na hindi ko pa kilala. Mahigit 10 taon kaming nagsama ni Mario. Sanay ako na siya ang nasa tabi ko. Sanay ako sa presensya niya. Kahit masakit, kahit magulo, sanay na ako. Pero ang pagiging sanay ay hindi ibig sabihin yun na yung tama. Lumabas ako ng bahay bitbit ang anak ko at ang 2 bag na pinagsidlan ng mga gamit naming dalawa. Hindi niya ako pinigilan. Siguro dahil galit pa rin siya. Siguro dahil akala niya babalik pa ako sa kanya. Pero habang sumasakay ako sa sasakyan ng kuya ko, doon ako unang umiyak. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil
Nagluluksa ako sa pamilyang inaakala ko magiging buo hanggang sa kamatayan ko. Sa bahay ng mga magulang ko, Mama Mia, masakit ang mga unang gabi. Walang sigawan, walang insulto, walang sapilitang pag-check ng phone ko, pero may lungkot, may guilt, at may takot sa hinaharap. Minsan naiisip ko, baka nga ako ang sumira sa amin. Baka kung hindi ko ginawa yon, maayos pa kami. Pero kapag inaalala ko ang mga suntok, ang mga insulto, ang mga linyang babae ka lang kasi, alam kong hindi lang ako ang dahilan. Pareho kaming may kasalanan kung bakit nagkanda bitak-bitak ang relasyon namin. Pero ang pagpili kong umalis, hindi yun kasalanan kundi pagliligtas sa sarili ko at sa anak ko. Isang gabi nag-message siya, "Miss na kita." Umiyak ako habang binabasa ko yon. Hindi dahil sa gusto kong bumalik sa piling niya, kundi dahil alam kong kahit anong mangyari, hindi na kami babalik sa dati. Mahal ko si Mario, Mama Mia, pero hindi sapat ang pagmamahal kung wala na talagang respeto. Hindi sapat ang pamilya na buo kung puno naman ito ng takot. Hindi sapat ang paghingi ng tawad kung paulit-ulit ang pananakit. At doon ko tuluyang tinanggap sa sarili ko. Hindi na kami kailanman magkakaayos ni Mario. Pinipilit lang talaga namin. At minsan, ang relasyong pinipilit ay lalo lang pong nasisira. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Hindi ko alam kung magiging madali ang pagpapalaki ko sa anak namin ng mag-isa. Pero ito lang ang alam ko, Mama Mia. Mas pipiliin kong maging single na pagod kesa may kasama nga pero unti-unti namang namamatay ang sarili kong pagkatao. Ang masakit na wakas namin ay hindi ang pag-alis ko, Mama Mia. Ang masakit na wakas ay ang matagal ko ng pagkawala sa sarili ko habang pinipilit kong buuin ang isang relasyon na pareho naming winasak. At ngayon, Mama Mia, hindi na po relasyon naming dalawa ni Mario ang binubuo ko, kundi ang sarili ko kahit wala siya sa tabi ko. Hanggang dito na lamang po, Eliza. Grabe ano, ang pag-ibig talaga kahit gaano pa ito katindi, kapag walang pagmamahal at respeto sa isa't isa, kapag walang respeto at pagpapahalaga sa isa't isa, kapag makasarili, lagi talagang nauuwi sa trahedya at pagkawasak. Hindi lamang ng dalawang pusong nagmamahalan, kundi ng isang pagkataong mahirap ibalik sa dati. Alam mo kung anong alam nyo na, dito sa kwentong ito ni Eliza at ni Mario? Yun yung laging pinapamukha ni Mario na kasi babae ka eh. Alam mo dati, nung nag-aaral pa ako, lagi ko talagang binibring out sa isang debate kung bakit ganun na lang talaga ka-double standard ang lipunan natin pagdating sa mga babae. At lalo na pagdating sa mga lalaki, 'di ba? Kita nyo, kahit sa mga artista, kahit sa mga sikat na personalidad sa social media, yung mga napabalita dati na mga lalaking nag-cheat, nagloko, kapag ini-expose sila ng kanilang mga karelasyon, ng kanilang asawa, alam mo yung nasisira? Hindi yung lalaki, kundi yung babaeng kasama nila sa pakikipagrelasyon. Yung babae ang nahuhusgahan, yung babae ang parang kinukutya at parang kinukundina ng lipunan. Napapansin niyo ba yun? Yung mga lalaki, kidali-daling magka-move on.
kaya dali-daling maayos. Example natin yung isang mag-asawa, 'di ba? Kapag nagkahiwalay, nagkasira dahil yung lalaki kumabit sa iba, binabash ng matindi. O binabash din naman yung lalaki pero sobrang tindi dun sa babaeng naging karelasyon niya. At kapag naghiwalay na silang dalawa, tapos yung lalaki ginagawa niya yung kanyang responsibilidad sa kanyang mga anak. Yung mga tao sa comment section sinasabi, "Uy, magbalikan kayo para sa mga bata. Uy, nakakakilig kayong dalawa." Na para bang walang lokohan. Walang betrayal na nangyari. Di ko talaga maintindihan yon. At nakakalungkot na meron pa ring mga ganitong klaseng pag-iisip dito sa ating lipunan na kapag babayang nagkamali, kasumpa-sumpa na talaga at hindi na karapat-dapat patawarin. Pero kapag lalaki, ayos lang kasi lalaki. Alam mo, nakakalungkot ang ganong klaseng mentality, ano? Anyways, maraming salamat sa iyo, Eliza, sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Alam kong hindi madali sa iyo, lalo pat dumadaan ka sa isang napakatinding mga emosyon. Kaya thank you talaga sa tiwala na binigay mo sa ating program. Maraming salamat. At para wag masayang ang tiwala na binigay sa atin ni Eliza, ay nako naman, paabuti natin sa maraming tao itong kanyang i-share na nakwento. Kaya i-like at i-share nyo na, okay? At syempre, pagkatapos nyo mag-share, mag-subscribe na rin kayo dito sa ating channel para lagi kayong na-update kapag meron tayong mga bagong kwentong inilalabas. And speaking of update, nako, alam nyo ba ang matinding update? 15 na po ang ating members dito sa ating channel. Namely, sina Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Mary Ann Hineza, Marlia Giana Shane, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smackdax, Dayan Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Ayun, sila po ang ating mga members na talagang nag-take ng time, effort at syempre budget para magpa-member dito sa atin. Pero kung hindi ka naman makakapagpa-member dahil sa kung anumang reason yan, ayos lang yun. Basta lagi mo pa rin sinusuportahan si Mama Mia, lagi ka pa rin nakikinig, lagi ka pa rin hindi nagsiskip ng ads, ay ayos lang na ayos yun. Hi, ako kay Princesita Meralles. Maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig. Hi din ako kay Annalie Inting. Liza Picayo, maraming salamat. Hello din kay LV Lapot, maraming thank you sa iyo. Mary Grace Ruelo. Hello din ako kay Gladys Bakbak, maraming salamat. Christina Season, Mary Molina, maraming thank you sa'yo. At hello din kay Sally Buma, Jingjing De Castro, Banyares Undoy, maraming salamat. Hello sa'yo. Naiyak daw siya dun sa ating kwento, Season 3, Episode 24. Grabe naman yon. Hi kay Mylene Radok at sa lahat ng ating mga tagapakinoo. Kita nyo na ha, ang dami-dami kong minention na pangalan. Pero kung unfortunately hindi pa rin nasali doon ang pangalan mo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Comment lang ng comment, baka sa susunod nating kwento, pakalan nyo na ang ating masya-shoutout dito. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung may sarili po kayong kwento, huwag na po kayong matakot at kabahan. I-share nyo na lang po yan sa atin, mamamia0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako po si Mama Mia na nagsasabing, lagi po kayong mag-iingat, mahalin ang inyong sarili dahil mahal ko kayo. Mwah! Bye!